Hello mga kaimo, kumusta po kayong lahat? Ngayon, yung ipapakita ko sa inyo ngayon ay special na klase ng water kimchi. Malalaki po yung labanos nila dito kaya kalahati lang po itong hinihiwa ko. Ganito lang po yung pag-slice, medyo manipis na square po. And then, nasa mga 3 cups po ito. Yung cabbage naman po ay ganito kalaki siya kung tingnan nyo yung kamay ko. Wala kasing nakalagay kung ilang grams kaya tansya-tansya lang po ito. Ganito po yung paghiwa ng cabbage kung napansin nyo yung mga pinakita ko nung nakaraan. Para po mas maganda yung hiwa. Sinabi kong special ito na paggawa kasi lalagyan natin ito ng pear. And then magpapakulo tayo ng konting glutinous rice para medyo may lapot siya konti. Tapos ko na itong hiniwa kaya huhugasan ko ito ng maigi. Pwede din po ugasan nyo muna ng maigi bago nyo hiwain. So nilagay ko na sa container kasama yung labanos. And then naglagay ako ng 2 kutsarang asin. Sea salt po yon, yung mga malalaki at 1 kutsarang sugar. And then naglagay ako ng 1 cup ng tubig. Hahayaan lang natin yon ng 1 oras. Ito naman po ay naglagay ako ng 3 cups ng tubig. And then 2 kutsara ng glutinous rice. Halo-haloin lang po natin ito dahan-dahan hanggang sa kumulo. Dahil kumukulo na, i-off na natin at hayaan lang natin na lumamig. So kalahating pear lang po yung gagamitin ko, malaki po ito. Binabalatan ko lang muna tapos hihiwain natin ito para i-mixer. Kung wala kayong Korean pear, pwede rin apple yung gamitin nyo. Pagkatapos niyan ay naghiwa din ako ng sobrang konti lang po ng ginger or luya. Huwag nyo pong damihan kasi kapag madaming luya, iba po yung lasa. Pagkatapos ay hiniwa ko na rin yung bawang, 3 piraso lang po. And then, next ay pulang sili. Yung 1 piraso ay kailangan nating hiwain ng ganito na maninipis para maganda yung kulay mamaya. Yung 1 piraso naman ay isama natin sa mixer. Lalagyan din natin ito ng pipino, pero kung wala kayong pipino, okay lang po, huwag nyo nang lagyan. And then, scallions or spring onions. Pagkatapos nito ay kailangan nating baliktarin itong cabbage na binabad natin sa asin. Para po yung sa ibabaw ay mag-absorb naman ng asin. Mga nasa 20 to 30 minutes po bago nyo baliktarin. Pagkatapos nito ay kailangan nating mag-mixer na sa sauce natin. 1 pirasong sibuyas po yung nilagay ko. Hiwain lang natin sa maliliit para mas madali po ma-mixer. So nilagay ko na yung pear and then pagkatapos ay yung luya. Sobrang konti lang talaga ng luya and then bawang, sibuyas at saka yung pulang sili. Naglagay ako ng kalahating cup ng tubig. By the way, kung wala po kayong pear or apple, pwede naman po sugar yung gagamitin nyo. Kung napanood nyo po yung unang ginawa kong water kimchi, wala pong pear or apple yun. Sugar lang po yung ginamit ko. So ayan, kailangan natin itong salain. Kung may tela kayo yung puti na para pang cooking, mas maganda yon. Para mas squeeze talaga yung juice. Anyway, naglagay ako ng 1 cup ng tubig. Ganito po yung ginawa ko para yung mga natirang juice po ay masama po dito sa sauce natin. Ayan, naglagay na naman ulit ako ng 1 pang cup ng tubig. Another cup na naman po. All in all, nasa 5 cups po ng tubig yung nalagay ko. And then, ito yung pinakuluan natin na glutinous rice kanina. Naglagay ako ng 1 kutsarang asin. Titikman nyo po kung okay na sa panlasa nyo syempre. Ayaw ko kasi ng masyadong matamis at saka yung maalat. Naglagay ako ng tubig pero again, total po lahat ng nilagay ko na tubig ay 5 cups po. Pagkatapos ng 1 oras, ganito na po yung cabbage natin. Inalis ko po yung tubig na na-produce doon sa pagbabad natin sa asin. Medyo maalat po kasi yon. So hindi ko na siya hinugasan, inalis ko lang po yung tubig. Tapos nilagay ko na yung tinimplahan natin na tubig. And then nilagay ko na yung spring onions at saka yung cucumber or pipino. Nilagay ko na rin yung sili na hiniwa sa maninipis. Nagdagdag ako ng 1 pang cup ng tubig. Ayan, tapos na po. Ang sarap na nito. Hanggang dito lang muna. Kita-kits tayo ulit bukas. Annyeong!